Ma'am, paki-reveal o paki-ulit po ng ating recipe ng ating braso de Mercedes. Yes ga, ito po ulitin po natin yung ating video para po ay matutunan nyo po talaga at nang masundan. Sigurado po ako na kapag natutunan nyo na po itong gawin ay ito na po yung paborito ninyong i-bake. So dito unahin po natin gawin yung ating palaman. Kailangan lang po natin dito ng 10 piraso ng medium na egg yolk at lagyan lang po natin ito ng 1 can ng ating condensed Alaska. Kahit anong brand ng condensed, kung ano pong meron kayo ay pwede naman dito. At lagyan lang po natin ng kaunti lang po talaga na asin, pang balance, pang basag, tamis lang po ng ating palaman. At lutuin lang po natin ito sa mahinang apoy ng ating kalan at continue lang po yung paghahalo natin dito hanggang sa ito'y lumapot. Dito hindi na on yung ating camera, naglagay po ako dito ng kaunti lang po talaga ng food color na orange at ito'y optional lang naman para naman po may kaunting kulay lang din po yung ating palaman. At pag ito'y lumapot na mga ilagay na po natin yung ating 1 tablespoon ng butter. And then tunawin po natin at isit aside. So dito na po tayo sa ating mirang. Meron po tayo ditong 10 peraso ng egg whites mula po ito sa medium na itlog. At lagyan lang po natin ng 1/2 teaspoon ng cream of tartar. At batihin lang muna natin ito sa medium speed ng ating hand mixer hanggang sa kuminish po siya ng kaunti. At pagkatapos ay gradually na po nating ilagay dito yung 1/2 cup ng white sugar. At medyo nagkamali po akong magdesisyon sa aking buhay. Charot. Hindi, isinalin ko po itong ating mirang sa medyo malaki po na bowl kasi ay medyo maliit pala yung ating nalagay na bowl or nilalagyan po natin na bowl. Para maganda talagang alsa ng ating egg whites na hindi po siya mapatay ay kailangan po yung bowl na paglalagyan po natin ay kailangan ay dry po ito. Walang bahid na kung ano-ano, pati na po yung attachment ng ating hand mixer. At lalong hindi po ito mahaluan ng kahit kunti or maliit lang po na egg yolk yung ating egg whites. Nang naiubos na po natin na ilagay lahat yung ating asukal, ay saka maglagay na din po tayo dito ng 2 tablespoon ng cornstarch and then transfer po natin sa pinaka-high speed yung ating hand mixer at batihin po natin ito hanggang sa makuha po natin yung medium na tibay lang, yung hindi lang masyadong matibay yung ating mirang. Yung katamtaman lang po talaga yung tibay ng ating mirang na hindi po masyadong matibay. Tulad nito mga ga na pag inaangat po natin yung ating attachment, yung ating mirang ay nagfo-fold pa. Yun po yung ating hinahanap. At transfer na po natin ito agad sa malapad po natin na tray. May sizes po ito na 12 by 16 by 1 at nilagyan ko lang po yan ng parchment paper. Non-stick na parchment paper yung gamit ko. At para makasigurado talaga kayo na hindi talaga didikit yung ating mirang dito pag ito'y naluto dito sa ating parchment paper, ay pwede talaga na pahiran po ninyo yung parchment paper po natin ng kaunti lang po na mantika para sigurado po talaga na hindi didikit pag ito'y naluto. At ipantay lang po natin ito at gawan lang po natin ito lang design po sa ibabaw. Gagamit lang po tayo dito ng scraper. At dapat isa lang po natin ito agad at kailangan po ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isa lang at kailangan ay mahina lang po yung apoy natin dito mga ga. 160 lang po yung kailangan po natin dito yung temperature ng ating oven at lutuin po natin ito sa loob ng 20 or 25 minutes at ingatan lang po natin itong ma-overcook. Huwag lang po natin itong ma-overcook. At pag medyo malamig na ng kaunti ay pwede na po natin lagyan ito sa ibabaw ng powdered sugar at pagkatapos ay i-release na po natin dito sa ating paghahulmahan. Kuhanin na po natin yung kanyang parchment paper. Dahan-dahan lang po sa pagtanggal, huwag lang pong magmamadali. Bakit saan ka ba pupunta ga? At ilagay na po natin dito yung ginawa po natin na palaman. Sunod nito ay i-fold lang po natin ito ng padahan-dahan. Kailangan po ay magaan lang po yung ating kamay para hindi naman po mayupi. At diretso lang sa pag-fold, huwag mag-alala, hindi yan mag-crack. Dito sa ating mirang, pwede tayong gumawa ng iba't ibang flavor. Pwede nating artihan yung ating braso de Mercedes. Pwede tayong gumawa ng ubi, strawberry at saka pandan. Lagyan nyo lang yung ating mirang ng iba't ibang flavor. Depende na ho yan sa inyo kung gusto po ninyo na may flavor. Kung gawin nyo po itong pang negosyo, ang bintahan po dito, yung pinakamaba na po dito na bintahan ay 380 pesos hanggang 500 pesos. Mag-costing lang po kayo kung ito'y gawin po ninyong pang negosyo. At ito naman yung ating pandan flavor. Same process, same ingredients, magkaiba lang po yung flavor. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!